Magandang araw po sa ating lahat. Sa video natin ngayon ay bibigyan naman natin ng interpretasyon ang isa sa mga nagbigay ng komento sa atin tungkol sa kanyang panaginip. Narito po ang kanyang panaginip. Ito ay galing kay Mandy Gonzalez. Hello po. Nanaginip po ako kagabi. Ako ay umaakyat sa isang puno. Mataas ang puno. Merong takot sa akin dahil meron akong hawak na itak at lalagyan nito. Kailangan ko munang ilagay ang itak sa kanyang lalagyan dahil natatakot akong mahulog ito at may mabagsakan at siguradong patay iyon. Nakikita ko ang mga nasa ilalim ko. May mga sasakyan na lumalapit sa puno. May mga tao din na dumadaan sa tabi ng ilalim ng punong kahoy na iyon. Dahan-dahan kong inilagay ang itak sa lalagyan niya na parang espada. Nagtagumpay ako na mailagay yon pero nandoon pa din ang takot. Hindi ako makaakyat dahil sa takot ko. Pero mayroong isang lalaki sa bandang itaas ko na nasa puno din. Sabi niya, tutulungan kita. Ako ang may hawak ng itak. Ibinigay kong itak at siya ay dahan-dahan na bumaba. Mas matapang ang lalaki na yon kaysa sa akin. Sumunod din ako sa kanya at feeling ko ay safe ako dahil hindi ako mapapagsakan ng itak kung sakali na magkamali siya. Pababa pa lamang kami at ako ay nagising na. Sana po ay mabigyan nyo ng kahulugan ang panaginip ko na ito. Salamat po. Magandang araw sa iyo, Mandy. Napakalalim ng simbolismo ng panaginip mo. Hatiin natin ito sa mga pangunahing simbolo at ang posibleng kahulugan nito sa buhay mo ngayon. Una ay ang mataas na puno. Ito ay ambisyon at mataas na pangarap. Ang pag-akyat sa puno ay karaniwang simbolo ng pag-angat sa buhay, pag-abot sa mataas na layunin, spiritual growth o personal development, ambisyon na hindi pangkaraniwan. Dahil sinabi mong mataas ang puno, maaring may hinahabol kang malaking pangarap o responsibilidad na hindi basta-basta. Maaring ito ay konektado sa malaking proyekto, business expansion, personal legacy, o kahit isang spiritual na journey. Pangalawa ay ang itak. Ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan, otoridad, matinding desisyon, at kakayang pumutol o magdesisyon. Pero sa panaginip mo, ang itak ay may panganib. Natakot ka na baka mahulog ito, may mabagsakan, o kaya ay may mamatay. Ito ay maaaring sumisimbolo na may hawak kang kapangyarihan o desisyon na pwedeng makaapekto sa iba. May takot ka na baka ang isang maling hakbang mo ay makasakit o makasira ng iba. May responsibilidad ka na mabigat sa konsensya mo. Pangatlo, mga tao at sasakyan sa ilalim. Mga taong apektado ng mga desisyon mo. Ang mga taong ito at ang mga sasakyan sa ilalim ay maaring kumakatawan sa pamilya, empleyado, business partners, community, o mga taong umaasa sa iyo. Hindi ka natatakot para sa sarili mo, natatakot ka para sa kanila. Ito ay tanda ng mataas na sense of responsibility mo, tanda ng ikaw ay merong konsensya, at tanda ng ikaw ay merong leadership awareness. Pang-apat, ang paglalagay ng itak sa lalagyan. Tumutukoy ito sa kontrol at disiplina. Ang dahan-dahan mong paglalagay ng itak sa lalagyan ay simbolo ng pagiging maingat, pagkontrol sa kapangyarihan, hindi padalos-dalos na pagdidesisyon,
At ito ay emotional maturity. Sinabi mo na ikaw ay nagtagumpay, ibig sabihin, kaya mong kontrolin ang sitwasyon. Yun nga lang, nananatili ang iyong takot. Ito ay nagpapakita na kahit marunong ka, meron ka pa ring self-doubt sa iyong sarili. Panglima, ang lalaking mas matapang. Ito ay ang iyong higher self o ang mentor energy mo. Ang lalaking nasa itaas mo na nagsabing tutulungan kita, ako ang hahawak ng itak. Ito ay napaka-importanteng simbolo. Maaring ito ay ang higher version ng sarili mo na mas matapang at mas confident na ikaw. O mentor energy, isang tao sa buhay mo na mas may karanasan. Pangatlo, maaaring ito ay spiritual guide mo. Ito ay depende sa iyong paniniwala. Pwedeng ang Diyos o pwedeng kung sino man katulad ng mga anghel. Pang-apat, ang masculine archetype. Ito yung decisiveness, yung courage, yung action mo. Ang mahalaga dito ay ibinigay mo ang itak, nagtiwala ka, naging mas kampante ka. Ito ay simbolo ng delegation, trust, letting go of control, at pag-amin na hindi mo kailangang ikaw ang laging may hawak ng kapangyarihan. Pang-anim ay ang pagbabalik sa grounded state. Ang pagbaba ay maaring pagbalik sa reality, pagiging grounded o pagiging level mo sa lupa. Ang pagbawas ng pressure o kaya ito ay maaring strategic retreat at doon ka nagising. Ibig sabihin, nasa transition stage ka pa hanggang ngayon. Ang panaginip mo, Mandy, ay maaring nagsasabi na umaakyat ka sa mataas na antas ng buhay o responsibilidad. May hawak kang kapangyarihan o desisyon na maaring makaapekto sa iba. Maingat ka na tao at merong konsensya. Ngunit may takot ka sa bigat ng responsibilidad na maaring baka hindi mo kayanin. May bahagi sa iyo o taong darating sa iyo na tutulong sa iyo. Hindi mo kailangang akuin lahat ng responsibilidad na mag-isa. Ang itak ay maaaring kumakatawan sa authority, leadership, financial control, o kaya ay strategic power. At ang takot mo ay hindi failure. Ang takot mo ay paano kung may masaktan dahil sa akin. Ito ay isang tanda ng tunay na leader. Maraming salamat sa inyong panonood. Nawa, Mandy, nagkaroon ng linaw ang iyong panaginip. Hanggang sa susunod, mga kaibigan.